Thank you, Mr. Chair. May konting tanong lang ako doon sa nangyaring may witness, no? Pwede bang malaman, ilan ba yung witness dyan sa Lakyos? Sir, during that time po, sir, nung sinabi ko po na meron po silang basketball tournament during that day po, marami po. Marami, pero isa lang yung nag-come forward. Yes, opo. And according to you, ito ang lumabas dahil mukhang siya lang yung nakonsensya sa dami ng tao ron. Tama Opo. ba? Yes, opo. Okay. Meron bang possibility na yung witness na yan ay maaaring isinubo na witness? I'm just thinking aloud, ika nga. Posible ba yon? Hindi po, sir, kasi isinubo to a point to confuse, no, the investigation. There is a strong possibility na nangyayari yan. Anong tingin mo? Kasi unang-una, hindi siya tagal dyan sa lugar na yan. Pangalawa ay dayo siya. Pangatlo, sa dami ng taong nandoon, siya lang ang lumutang at nagpakita ng tapang. And according to you, siya ay nakonsensya. Hindi nga tapang dahil nakonsensya Hindi ba? So ngayon, hindi ba naglalaro sa isipan natin na possibly ito ay isang isinubong witness? Meaning, bigay ka ng testimonya mo, ma-confuse yung investigation, mawala doon sa tamang o sa totoong suspect doon sa nangyaring krimen. Is that a possibility? Ito naman po sa based on interview po, sir, hindi naman po. So yan ay hindi, kumbaga malayo sa katotohanan. Ngayon, sa inyong investigation, ano naman ang nakita niyong motibo? Sa sunod-sunod, hindi lang dyan sa Lakyos yan, ba? Yes, opo. Okay, hindi lang sa Arayat yan at doon pa sa ibang lugar. Ano kaya ang possible motive ng pagpatay sa mga barangay officials? Sa inyong investigation, anong lumalabas? Can you not share to the committee kung ano inyong initial findings? Ano ba yung motibo ng mga killer na yan at bakit sunod-sunod na pinapatay itong mga barangay officials na ito? Ayan ba ay may personal na alitan? Ayan ba ay may negosyong, may away sa negosyo? Diba? And I think that should be included in the investigation. Diba, RD? I agree, Mr. Chair, Your Honor, sir. Based on the data provided by the provincial director, sir, 4 out of the 6 cases being heard today, sir, is arose from personal grudges, including the case of allegedly, including the case of Kaplumbang, sir. And based on the data, sir, at least the background of the one of the suspects being named by the said witness is he is a member of gun for hire group operating in the province of at least the region of Region 3. But then again, sir, as I committed earlier, sir, I will personally look into this, sir, to find out whether or not this said witness was not coerced in any way to come up with a name to implicate in this case, sir. Yeah, okay, that's a good point, RD. No? In fact, kasi interesting to know, no? Dapat alam ng investigador yan. Automatic yun. That's a, kumbaga SOP niyo yun. Na una-una yung syempre na alam kung ano, may witness ba doon sa krimen. Diba? Meron bang nakakakilala doon sa suspect? Ano ba yung posibleng motibo? Dapat yun ang ano natin. Kung tatanungin natin syempre yung pamilya ng biktima, maring they can share some ideas on what could be the possible motive in the commission of this crime. Ngayon, ilan niyang opisyal na namatay sa probinsya ng Pampanga? 7. Doon sa 7 namatay na yon, lahat ba yan personal grudge?
Meron bang pattern kayong na-establish na bakit itong 7 ito ay puro barangay officials? Bakit itong 7 ito ay binaril sa harap ng ganyan? The same firearms ba? Ito ba ang suspect ba ay lahat galing sa isang gun for hire na group? RD? Sir, like I said earlier, Mr. Chair, Your Honor, sir, na 4 out of the 6 cases being heard today, sir, are allegedly arose from personal grudges, and 4 might be related to their work as public officials. But the evidence confiscated, at least recovered during the investigation, were already forwarded to forensic group to undergo forensic examination, particularly ballistics and cross matching, to find out whether these killings is somehow related to one another. And we could also, based on that cross matching report, sir, we could establish whether the suspect named and identified in these cases are came from one and the same group, sir. But as far as the data provided to me, sir, is only one case, particularly the case of Hipolito, sir, that there are indication that the suspect, at least majority of the suspects who remains at large as of this time, have military background. So this is a information that should be further reviewed and considered, considering that the alleged perpetrators have military backgrounds, and we don't want to presume that their military background are being used to perpetrate this crime, sir. Could a possible motive be politika, RD, base sa inyong impormasyon? Sir, we cannot discount the possibility that these killings are all politically motivated. That is precisely the reason why I already directed the provincial director to dig deeper into these cases to find out that it's easy for them to say that personal grudges are the motives behind these killings, but we have to look into consideration whether these killings are all politically motivated, sir, because we really cannot discount this possibility, sir. Oh, kasi I don't know, sa aking opinion, pinaka mabilis na excuse ay yung personal grudge, di ba? Kasi napakadali nating sabihin, ay kasi may kaaway yan, personal grudge yan. But as you said, no, if you dig deeper, you'll be able to establish more possible motives. No? In this case, bakit ba opisyal ng barangay ito? They're politicians. So probably, there's a big possibility that this is politically motivated. Kung work-related naman, ano ba yung work ng barangay captain that would probably be a reason for them to be killed? Ano ba naman ang trabaho ng barangay kapitan? Ang barangay kapitan ba ay pwedeng mangipit ng mga negosyante doon sa lugar? So I guess, no, as you said, kung titingnan ng mas malaliman, ma-establish nating mabuti. Ang nakapagtaka kasi, RD and PD, August pa yan nangyari. No? Hindi naman kayo magiging opisyal kung hindi kayo magagaling na investigador. Diba? I would probably understand a corporal or a PO, ano ba yung isa? PO3? O PO1. Dahil yung experience yan ay hindi pa malawak. No? Pero sa inyo, alam nyo na yan Yun nga, pag may nabaril, dun sa lugar na yun, alam nyo na kaagad. On top of your heads, alam nyo na kung ano yung posibleng motibo. Bakit laging personal grudge ang nagiging dahilan? I think you should rule out, hindi pala rule out. No? I guess in order of priority, yung personal grudge siguro, baka last yun no? At makakatulong dyan yung pamilya ng biktima. Diba? Kung work-related nga, gaya nga ng sinabi ko, these are all barangay officials. Ano ba naman ang pwedeng magawa ng barangay officials na maaaring ikabuwis ng buhay niya? Aside from kalaban mo sa politika, iba naman yung ano doon. But please, do not rule out the angle of politics dito. Because parang there seems to be a pattern. 7 yan. 7 opisyal ng barangay.
kagawad o barangay kapitan. So bakit puro politiko? Ganun na ba ngayon sa Pampanga, binabaril ang politiko? Diba? Parang malaking question mark kagad sa ating isipan yan. No? Yes, sige, PD. No? Your Honor, Mr. Chair, with regards to the 6 EGO, sir, dito sir sa case ni Lorenzana Liang, sir, medyo na-establish po natin yung possible motive niya is yung business, sir, parking business of the suspect. Considering, sir, na nalabasan po natin ng warrant of arrest yung dalawang suspects. And then dito naman po kay Attorney Jerome Tubig, medyo na-establish din po natin, considering po na na-arrest po natin yung 3 suspects and one suspect is already behind bars, sir. Kaya ano po siya, land dispute, sir. So far, sir, sa 6 na EGOs, medyo na-establish po natin yung dalawa. Yung dalawa? Yes, sir. So may 4 pa rin? Yes, sir. Opo. So yun pa lang ang puzzle pa hanggang ngayon? Yes, sir. We will work on that, sir. Okay. So that's all for the meantime, Mr. Chair. Thank you. Okay, Mr. Chairman Chair, Acop, you are now recognized. ang pinag-usapan lang po natin ay yung kaso po ni late Barangay Captain Mel Lumbang of Barangay Lactios, Arayat. Tama po. Meno, sino po ang investigator on case? Sir, How long have you been an investigator? almost 2 years po. And what training in investigation did you have? Criminal investigation course po. Saan po nangyari ito? Nueva Ecija, PPO po. Nueva Ecija. Okay. Saan po pinatay si former Barangay Captain Mel Lumbang? Sa loob po ng lumang barangay hall po nila sa Lactios, Arayat, Pampanga po. Sa loob ng barangay hall. Mismong sa loob ng opisina niya. Sa terrace po. Terrace. Ng barangay hall. Yes po. Yes. Ano po yung firearms na ginamit? M16 rifle po. Yes. And therefore, meron pong nahulog na mga basyo ng bala Yes, Mr. Chair. at may nakuha rin siguro na bullet heads ng M16. Tama? Fired cartridge lang po. Wala yung bullet head sa katawan ni Juan? Wala kayo nakuha? Doon sa katawan ni the late Barangay Captain, yung slugs. Wala po, Mr. Chair. Bakit hindi nyo pina-autopsy yung katawan ni Juan, the late Barangay Captain? Hindi ba pag namatay sa firearm, sa pagbaril, ino-autopsy ninyo yung mandatory yung autopsy ng katawan? Nag-execute po ng waiver for the conduct of autopsy po yung asawa po, saka po yung anak po ng biktima. Konsehala, would that be true? Totoo po ba yung allegation na yun? Konsehal Lumbang, Nag-execute po please. kayo ng waiver? Opo, Mr. Chair. Bakit po? Dahil alam naman po namin na sa bayan po ng Arayat, kahit na may mga ganyan po na proseso, wala pong nakukuhang hustisya, Mr. Chair. Alam naman po namin na Wala pong... nakukuhang hustisya po sa ganyan na pangyayari. Ay kung kayo po mismo opisyal ng ating gobyerno, kayo na mismo ang nagsasabi na walang nakukuha ng hustisya sa gobyerno, hindi po ba dapat mag-resign kayo? Dahil hindi po kayo naniniwala sa ating gobyerno? Mr. Chair, kami po naniniwala po sa ganyan na pangyayari. Kaya ngayon nga po, nandito ako para ilaban po yung kaso ni Mel. Kasi Pero para ipaalam ko po sa inyo, Konsehala, importante po na makuha ng kapulisan yung cartridge at saka yung slug ng bala para ma-identify kung ano talaga yung baril na ginamit doon sa pagpatay sa inyong nasirang asawa.
Kaya ganun po yung aking pagtatanong dahil yun po yung talagang protocol na pag-iimbestiga po sa kasong mga ganito. Kung kayo po mismo hindi naniniwala na kayo po yung makakakamit ng hustisya, eh bakit po kayo nandito ngayong araw na ito? Ang tagal na po na nangyari. May 1 taon. Di po ba? Paano ngayon magkakaroon ng ebidensya ng pulis na kung makuha yung gunman at saka yung baril na ginamit, paano mapapatunayan ng kapulisan na yung baril na yun ay yung baril na ginamit sa pagpatay sa inyong nasirang asawa? Di po ba? Opo, Mr. Chair, lalo na po kami, ngayon lang po nangyari sa amin yung ganitong pangyayari. Hindi po na-explica sa amin ng kapulisan na importante yung kanilang gagawing autopsy sa kanya dahil sa oras po na yon talagang wala po kami sa aming pag-iisip para makapaggawa po ng desisyon, Mr. Chair. Thank you. Okay, decision po ninyo yon. Hindi naman natin may babalik pa yung nakaraan.